Pasalamatan po natin ating Panginoong Diyos sa hapong ito. Alam ko po marami sa atin dito sobrang busy sa buhay. Pero nandito tayo ngayon handang magpuri sa ating Panginoon. Ewan ko lang, parang gusto kong magpasalamat. Thank you for coming here today. Hindi, sa taos puso po ako, parang gusto ko lang magpasalamat na nandito tayo magpuri sa Panginoon. Tuwag-tuwa si Ate Bebot. Ate Bebot, pasalamatan po nating Panginoon. Alam ko marami sa inyo dito ang gusto magpasalamat sa ating Diyos. Amen? Karapat-dapat ba na pasalamatan na ating Diyos? Basahin natin ang Psalms 136, 1-3. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the God of gods, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, aming Diyos, Diyos ng pag-ibig, Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon. Karapat-dapat, O Diyos, na ika'y papurihan, Panginoon. Lord, walang salita, Panginoon, ang makakapantay sa kadakilaan niyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na nakikita niyo ang mga puso namin, Ama. Lord, kung gaano man kasaya ka nag-uumapaw ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, handa naming ialay sa inyo, Lord, hindi po ito sapat sa lahat ng bagay na ginawa niyo sa amin, Panginoon Ama. Salamat, O Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo, na lagi kaming iniisip araw-araw. Ang aming Panginoong Hesukristo na nakikita ang laman ng aming mga puso, nararamdaman niya ang aming pinagdadaanan araw-araw. Lord, salamat sa pagpapala, Panginoon, na binibigay niyo sa amin. Lord, salamat po sa paglagay niyo sa aming mga puso ng dahilan upang kami magpuri sa inyo, Ama. Maaring, Panginoon, lahat sa amin, Panginoon, na hindi karapat-dapat, Panginoon, na magpuri sa inyo, lahat ng mga bagay na nagawa namin sa inyong harapan, Panginoon, na hindi karapat-dapat, Ama. Sa hapong ito, kami po ay nagpapalinis sa inyo, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Dahil nais naming maranasan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Turuan niyo po kami, Panginoon, na sumigaw, isigaw ang pangalan niyo, Panginoon. Isigaw ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga buhay namin sa araw-araw, sa lahat ng ginawa at gagawin namin, Panginoon. Lahat yon ay sumisigaw ng kapurihan niyo, Panginoon, ng kadakilaan niyo, Panginoon. Lord, purihin kayo, Panginoon, sa mga buhay namin, Ama. Sa iyo lamang lahat ng aming mga papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, and amen. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpak po tayo para sa isang palakpak para sa Diyos na buhay. Isang palakpak para sa Hari ng mga hari. Isang palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Let's welcome the presence of the living God in our midst. Hallelujah. Amen and amen. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan.
pipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Okay. Ang awit pong yan, ang titulo ay Ang Lahat ay Magsasaya. Alam niyo po ba yung topic last week? Ay the joy of Jesus. Ulit po, the joy of Sino po ang Panginoong Hesus ay nasa ating puso na? Sino po? Hindi ko marinig. Amen. So meron po tayong joy. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, meron kang joy. Yung nasa likod, sabihan mo naman, kapatid, meron kang joy. Ayan. Meron kang joy. Sabi na nga eh. Ayan. O, lumalabas po yan sa mukha. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na joy, sabi nga ni Pastor, ni PJ, hindi po yan yung feel mo. You do it. You do it. It's a choice. So let's worship the Lord because of His goodness, His salvation, and His righteousness. Sabay-sabay po ulit natin awitin ang awit na ito na dinidedicate natin sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Let's go. Hey! 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 Sapa! Dakilang biyaya. Sabay-sabay tayo. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Lahat ng pinalaya, pumuri sa Panginoon. Pinatawan, Napakasarap. pinagpala ng lubusan. Hindi tayo mapapigil. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw na ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! 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 Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Sino ang pinalaya ng Panginoong Hesus? Pinagpala Oh, salamat Panginoon. ng lubusan. Hindi mapipigil ang anak ng Diyos. Di papipigil ang pagsamba sa'yo. Sabi natin sa Lord, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw ang ating pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod.
magsasaya. Ang lahat ay purihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ulitin natin. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aking pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Uli pa ang lahat. Hallelujah! Pag-asa ang lahat. Ang Panginoon. Langit ang aming nadarama, Panginoon, sa tuwing nagpupuri sa iyo. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko, ang kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang iyong maihaha. O Diyos, o iyo. Sabihin natin sa Lord. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo dadakilain, wala nang iyong maihahambing. Langit, sabay-sabay! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang alin mo'y sabihin natin sa Panginoon. Pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sabay-sabay tayo! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, sa'yo ay sasamba, sa'yo ay sasamba. Sa ulit pagkakataon, mga kapatid, sa'yo ay sasamba. Hallelujah! Sa'yo ang papuri, Panginoong Jesus. Amen. Sige po yung mataas sa palakpak sa ating Diyos. Yung pinakamainam, pinakamalakas, yung bumabagyong palakpak po para sa ating Diyos. Hallelujah! Amen! Thank you, God! We thank you, Lord. Napakasarap pong magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Sino po dito yung nakaramdam ka ng langit? Pwede ba yung malakas na Hallelujah? Hallelujah! Amen.
Sa totoo lang po, yung langit na yan, yung joy na naramdaman natin, it comes from God. Hindi po dahil magaling tayo, hindi po dahil maganda yung boses natin, maganda yung tugtugan. It comes from God. God is looking at us, looking at our surrendered hearts. And what we need to do is just to say, God, I will let this go. And I'll surrender everything to you. And just say, God, I need you. Jesus, I need you. Pwede mo ba sa pagkakataong ito, ipikit lang po natin yung mga mata natin. Sige po, lahat po tayo po pipikit. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Pwede mo magpasalamat ka sa Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. We thank you, God. We thank you, Lord. You are holy. You are holy, God. You are precious, Lord. You are mighty, God. There's nothing like your name, Jesus. There's nothing like your name, God. And here we are, saying, God, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Let's all declare this song. Hope be my answer, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Thank you, Lord. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and caught. Thank you, God. Shoulder its burden. You carry it all to you. Carry it to the light. Jesus, come on, let's declare this. God, we need you, God. Every moment, I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you. Yes, God, I need you, Lord. Yes, Lord, I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise. Minsan pa, I need you, Lord. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you, God. Need you, Lord. Thank you, Lord. Remember
every voice. Let's sing this again. Lord, I need you. Come on. Church, come on. Let's give it to God. Every hour I need you, my one defense, My righteousness, oh God, how I need you. Minsan pa, Lord, I need you. Lord, I need you, God. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Panginoon. No? Ang totoo ay God is the true fountain of joy. No? Ang talagang pinagmumulan ng kagalakan ng tao ay wala pong iba kung hindi ang Diyos. Siya po ang nagbibigay ng totoong kagalakan. Amen? At pwede bang sabihin natin yung katabi natin ngayon o nasa likod, sabihin natin, natutuwa ako, nandito ka. Amen! Hallelujah! Natutuwa ako kasi naririto tayo para purihin ang Panginoon. Amen? The reason why we are here, first and foremost, is because God is here. Amen? Hallelujah. Naalala ko po, this week, no, na habang nagpapahinga ako one time, nagbukas po ako ng YouTube at napanood ko yung, alam niyo naman po si Pastor Jonathan Old Soul. No? Hinanap ko yung mga pinanonood ko nung ako'y bata pa. Pictures! Oh, alam niyo, kilala niyo, alam niyo lang kasi ngayon mga sa Hollywood Oh. Oh, kung meron man nakakalam sa inyo na iba, Regal Babies. Ako, LBN, Sampaguita Pictures. Alam niyo, nakakatawa pong makita at balikan yung panahon na kung saan para kang bata. Amen? Lahat ng bagay, masaya ka. Ano mang nangyayari sa iyo, no problem, masaya ako. Amen? Alam nyo, ang kagalakan po na natatagpuan natin sa Panginoon ay ibang buk ng buhay. Gusto ng Diyos masaya tayo. Bakit? Kasi ang presensya pa lang ng Panginoon, panalo ka na Amen? Hallelujah. Presensya pa lang ni Lord, okay na. Hallelujah. Kahit wala nga ulam, basta may kape, masaya na tayo. Lalo na pag nalaman natin na kahit ganun na nangyayari sa buhay natin, God is with us. He is Emmanuel. Amen? Kaya ngitian niyo naman po yung mga nakakasalubong niyo. Hindi po porkit na meron kayong pinagdadaan ng kalungkutan o problema, salubong niyo sa mga
kaibigan nyo, kapamilya. No? Ewan ko na lang. Gusto ko ng Lord, happy tayo. Okay. Ito po yung mga tuturo natin, pag-aaralan natin sa hapong ito. Sa Luke 15, meron pong 3 parables doon. Luke chapter 15. Yung 3 parables po doon ay yung the parable of the lost sheep, parable of the lost coin, silver coin, and the lost son o yung prodigal son. So mamaya po, pupuntahan po natin yan at nais ko pong basahin natin ito. Romans chapter 5 verse 1 to 5. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pakibasa niyo po ang susunod na verse. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Verse 4 kayo po. Sabay-sabay po tayo. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Hallelujah! Yung joy nandun eh. Di ba joy, no? Oh, nandun eh. Dami nating joy dito eh. Oh. Kulang na lang joy to the world, no? Pero ang totoo, lahat yan nandito na sa puso natin, ibinigay na ng Panginoon. Amen? Ang problema kasi sa tao, kung saan-saan niya hinahanap yung kagalakan. Diba? Yung iba dyan, hinahanap yung kagalakan, pupunta sa Lazada, sa Shopee. No? May bago ngayon, yung, hindi, lumana rin pala sa TikTok, mas mura, sabi nila. No? Nagbabrowse na mabibili. Kung hindi man yun, hahanapin ng kagalakan sa tao. Oh, hahanap ng makikengkoy. Pasensya na, Chris. No? Naghahanap tayo ng mga bibiro natin. Diba? Pero ang dapat natin ginagawa, hinahanap natin ang kagalakan sa Panginoon. Amen? Sa Kanya natin matatagpuan yung totoong kagalakang hindi nakakaperwisyo. Kasi mga kagalakang hinahanap natin sa paligid natin o sa kapwa natin, nakakaperwisyo yun eh. Magiinom ka, tapos tatambay ka maghapon sa kalye, nakahubad ka. Pag hinuli ka, bawal yung nakahubad ngayon sa kalye. Pag hinuli ka, angal-angal ka. Diba ho, mga away ka. Tama po ba ako? Huwag natin kung kani-kanino o kung saan-saan natin ginahanap yung kagalakan natin. Ang totoo, ang banal na espiritu, nagigrib, nasisikil kapag tayo po ay gumagawa ng pagkakamali sa kanyang harapan. Huwag po nating hayaan na mangyari yun. Dahil ang banal na espiritu, nasasaktan siya, nahihirapan siyang kumilos kapag tayo po ay gumagawa ng mali o laban sa Panginoon. Amen? Yang isip na yan, makapangyarihan yan. Kapag ang isip natin, pinuno natin ng kasalanan, kasamaan, tandaan nyo, kahit nasa atin ang Espiritu Santo, nalulungkot siya at nahihirapan siya. At kapag laging ganun, lagi ang ginagawa mo, darating yung time, hindi mo na mararanasan ang kagalakan ng Panginoon.
At sasabihin mo, Lord, nandiyan ka pa ba? Gusto niyo bang mangyari yon? Gusto niyo bang wag nang maranasan ng Panginoon sa buhay niyo? Dalangin ko, wala pong magnais nito. Ang ating pong kagalakan ay biyaya ng Diyos. Ito po ay nakakapit o it is anchored not in our changing circumstances. Gaya po nung sinabi ko nung nakaraan, ang kagalakan mo hindi nakabase sa kung ano nangyayari sa buhay mo. Okay? Kailanman ang totoong kagalakan hindi nakabase sa kung ano ang natatanggap mo. Praise God. Kino-congratulate ko na po ang pamilya ni Pastor Mel. Congratulations po for family na well-deserved na i-congratulate and purihin ang Panginoon. Congratulate po natin sila. Nag-graduate po yung kanilang with honors. No, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Congratulations po sa inyong family. Sister Jen. Hallelujah. No? Yung kagalakang totoo, ito po ay naka-anchor. Sabihin po natin, anchor. Ito po ay naka-anchor sa hindi nagbabagong immutability. No? Sa immutability ng Diyos. Amen? Hindi po nagbabago ang Diyos. Ang tao po ang nagbabago-bago ng isip. Hallelujah. So, simpleng doktrina lamang po na ang Diyos po ay pinaniniwalaan natin hindi nagbabago. He was the same yesterday, today, and forever. Amen? Number 1 point. Gusto ko pa maintindihan natin. The fountain or the spring is God's joy in Himself. Ang pinagmumulan talaga ng totoong kagalakan ay ang Diyos. Ang Diyos mismo ang kagalakan. Kaya nga kung hahanapin mo ang kagalakan, hanapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Kanina, maraming salamat ulit sa worship team. Ang ganda ng awitan kanina. Grabe. Talagang na-refresh at na-support ninyo ng mga awiting sabi ko nga kanina, sa isip-isip ko, Lord, nangungusap ka nga talaga. Yung awitan kanina, alam nyo, hindi naman kami nag-uusap ng na ito pakanta nyo, no. Pero it goes together with the message. Saliksikin yung mga awitan kanina at yung message ngayon. Mamaya pag-uwi ninyo, maniwala kayo sasabihin nyo, oo nga no, parehas. God is the fountain of or the spring of joy because God is joy. Meron siyang kagalakan sa sarili niya. No? Kaya nga sinabi ko kanina, kapag tumingin ka sa salamin, minsan nalulungkot ka eh. 'Di ba? Ako nga lang maniwala kayo sa akin eh. Nag-aaral ako eh. Bigla na lang ako luluha eh at mananalangin eh. Pag nakita ko yung picture ko sa laptop o sa tablet o sa cellphone, naawa ako. Ang payat ko na pala talaga. Huh? Pero, hindi ako nalulungkot dahil sa ganun na nangyari. Merong something sa puso ko na nagsasabing, naalala mo, noon, macho ka, ngayon hindi na, pero the same pa rin ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. The same pa rin. Amen? Hindi nagkulang kailanman ng Diyos. Hindi siya naging kuripot magbigay. No. Hallelujah. Sabi po ng Proverbs 8:30, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligayan niya at sa akin siya'y aliw. Ito po ay sinulat ng
pangalan nito ni Haring Solomon, no? Kaya lang ang dating, he is speaking sa ikatlong pagkatao. Meaning, sinasabi lang ni Solomon kung ano ang inire-reveal ng Panginoong Diyos sa kanya. Dito sa ating binasang Proverbs 8:30, actually, ang totoo pong nagsasabi nito ay wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Sinasabi niya ito sa kanyang ama. Pakinggan niyo po ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Kanino natutuwa ang Panginoong Diyos? Sa kanyang sarili. Natutuwa ang Ama sa anak, ang Espiritu sa anak at sa Ama. Amen? Kaya nga po talagang ang bukal ng kagalakan ay wala pong iba kung hindi ang Panginoong Diyos. Huwag niyo na pong hanapin sa nightclub. Huwag niyo na pong hanapin sa kapitbahay. Hanapin niyo po sa Panginoon ang totoong kagalakan. Ano yun? Liglig, siksik at nag-uumapaw po ang pagpapala niya sa ating mga pangangailangan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Pinapakita sa atin ng Biblia na ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang trabaho, ang kanyang gawa para sa kanyang glory. Amen? He is doing these things for His glory and it to bring profound good pleasure sa kanyang mga nilalang. Sa atin po. Sa atin po. Para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating ikagagalak. Kaya nga po walang karapatan na magsabing gusto ko happy kayo. Hindi. Ang totoong may karapatan magsabi niyan ay ang Diyos. Gusto ko happy kayo. Hallelujah. Lumabas kayo dyan. Pag hindi na lang. Kanina, Pastor, pag panik ko, nagulat ako talaga sa totoo lang, Pastor. Gulat akong dami. Lumabas kayo dyan, tingnan niyo lang. Pag hindi natuwa kayo. No? Ang Diyos, pag nagpala, talagang lubos-lubos. Amen? At hindi lang yun, no? Pwede ko ba i-announce to, Pastor? Pwede ko na i-announce yung kaninang sinend sa atin? No? Alam niyo ba, na we are blessed patungo doon sa ating harvest. Meron na po tayong posibleng gamiting sasakyan paghatid sundo ng ating mga isasama sa church. Amen? Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Salamat sa mabubuting puso na ginahawakan ng Panginoon at inihipo ng Diyos para magbigay ng tulong sa church. Hallelujah. Si Pastor, ganyan lang yan. Pero sa tuwing ako po'y mananalangin, maniwala kayo, laki ng pasasalamat ko po sa Kanya. Why? Kasi nakikita ko po ang salita ng Diyos namumuhay sa Kanya. No, hindi ko po siya, Pastor, hindi po ako nambobola. Tanong sa Kanya, madalang po kami mag-usap, magkwentuhan kapag patungkol lang sa church. Pero I have seen the work of God through His life. And I hope so, makita ko ang pagkilos ng Diyos sa mga buhay po ng bawat isa. At nakikita na po natin yun. Pansinin niyo po ang paligid ng church. Di ba po? Sa gamit pa lang, purihin ng Panginoon. Kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa ating naririto. At yun po ang mahalaga. Amen? Hallelujah. No? So, hindi lamang po yung natutuwa ang Diyos sa kanyang sarili, no? Nais ko pong bigyan pansin natin yung Trinity's eternal delight. No? Before time, bago pa ho ang panahon, no? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, they delighted directly towards themselves. No, natutuwa sila sa kanilang nature.
Kaya nga po, kung pwede lang ako gumawa ng bagong slogan, ito po ang gagawin ko slogan. Sa langit, walang malungkot. Amen? Wala pong malungkot sa langit. Kapag may luha daw po, ano sabi ng Bible? Papahirin niya ang luha. Amen? Dahil sa piling ng Diyos, pawang kagalakan lang. Hallelujah. Hallelujah. Wala ho yan sa SM. No? Kaya wag na kayo nagpupunta dun sa mga anong tawag doon? Yung mga laruan. Sa amusement park, wag na kayo nagpupunta ron. Ibili nyo na lang yung mga anak nyo ng stop toy, ibigay nyo. No? Matthew 3:17, ang sabi po ni ganito, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Hallelujah. The Father speaks through the Holy Spirit. Ang sabi ng binautismuhan ng Panginoong Hesus. No? Pag-angat sa tubig, may tinig silang narinig. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Hallelujah. Kaya ang kagalakan po ng Diyos ay nasa Kanya. Amen? Kaya nga ganun katindi ang kalungkutan ng Diyos kapag ang isa niyang anak ay sumusuway. Hallelujah. Hallelujah. God is the happiest, most joyful in the universe. Siya po ang pinakamasaya sa buong sanlibutan, sa buong sandaigdigan. Kasi sa Kanya po nagmumula ang totoong kagalakan. Hallelujah. Delight in redemption. Ito pa. Tuwang-tuwa po ang Diyos sa pagkakatubos sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Sa Zephaniah 3:17, we read na, mababasa natin na God rejoices over you with gladness and exalts over you with loud singing. Sabi po sa Tagalog, siya ay nagagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Amen? Kaya nga po, pag nagsama kayo sa church nang hindi pa mananampalataya at kumilala sa Panginoon, unang-una hong natutuwa ang buong kalangitan. Amen? Nagkakaroon doon ng party-party, nagpupuri sa Diyos. Why? Dahil may isang kaluluwang bumalik sa Panginoon. May isang kaluluwang nagsisi sa kanyang kasalanan at lumalapit sa Diyos. Amen? Kaya nga po pag nag-evangelize tayo, pwede natin gawin ito sa bahay lang. O pwede natin itong gawin sa mga pinagtatrabahuan natin, hindi na natin kinakailangan paminsan na dalhin pa sa church. Tayo pa lang, pwede na po tayong mag-evangelize. And it's all for the joy of the Lord. Amen? Gusto mo matuwa ang Lord sa iyo? Mag-evangelize ka na mag-evangelize. Maniwala po kayo sa akin. At hindi lang po ang Lord ang matutuwa sa inyo, kung hindi ang buong church. The problem is this. Ayaw o tinatamad ang mananampalatayang mag-evangelize. Or, hindi man tinatamad, mataas lang ang pride kasi ayaw niyang mapahiya. Yan ang mga yan ang mga kalaban ng evangelism. Kapag mataas ang pride ng isang taong mananampalataya at ayaw niyang mag-evangelize, kasi baka mapahiya siya eh. Amen? That's pride. Pride ho yun. Kung kinakailangan evangelize niyo na sa labas pa lang, bago niyo daling sa church, pwede niyong gawin by all means. Amen? Amen? Bakit mo gagawin yan? Yung sense of urgency. Kasi baka hindi ko na maisama sa church to eh. No?
Hindi, doon na lang. Kaya natin sila pastor mag-evangelize dyan. Doon na lang sa church. Paano binawian ng buhay yung dadali mo sa church? Paano yan? Sinong kawawa? Di ba siya? Tama ho ba ako? Hello? Hello? Mag-evangelize na ba mag-evangelize na po ba tayo? Hello? Sige, bulong nyo pa. Bulong nyo pa. Oh? Tandaan po ninyo, sa buong isang taon na to, ang ating pong target is harvest. Harvest. Chris, kamusta na yung ating family, Chris? Hallelujah. No? Ang ating pong pangunawa dapat ay ganito. Ang totoong kagalakan ay nagmumula lamang sa Diyos. Amen? Dapat ito yung ating nasa sistema. Dahil tandaan nyo, kapag may ibang kagalakan kayong nakukuha, hindi galing sa Diyos, hindi po yan tunay na kagalakan. Fleeting yan. Sandali lang yan. Panandalian lamang yan. Amen? Hallelujah. Number 2, biblical stories. Eto na. Biblical stories of God's relentless joy. Ang salita po ng Diyos ay punong-puno ng mga istorya na kung saan inililigtas ng Diyos at hinahanap ang mga nawawala o naliligaw. Ang ginagawa ng Panginoon kapag sila po ay natagpuan niya, ibinabalik po niya. Number 1 po, sa Luke chapter 15 verse 1 to 7. Pansinin po natin yung the shepherd's joy. Yung kagalakan ng shepherd, ng pastol. Diba? Meron siyang 100 na tupa. Yung isa nawala. Ano po ang ginawa niya? Iniwan niya yung 99. Hinanap yung isa. At nung nakita niya yung isa, anong ginawa? Binuhat niya, pinasan niya. Okay? Pagkapasan niya, inuwi niya. Hindi ko alam kung kasi meron mga stories, may mga pag-aaral na kaya daw po ganun dalawa yung dala ng pastol na kahoy, yung isa yung may letter, yung hook, yung shepherd staff, no? Yung may hook, yan po daw pag ang tupa nahulog sa bangin, yan po yung pangkawit niya, pangkuha. At yung isa pong staff, yung pong pamalo, hindi lamang po yung para ipagtanggol yung mga tupa, kundi para minsan pinipilayan niya po yung tupa. Aray. Bakit niya pinipilayan? Kasi para hindi maglikot, hindi tumakbo. Para hindi, yung mga matitigas sa ulo, talagang pinapalo yan eh. Pinipilayan niya para pag napilay, ayun, tahimik na siya. Hindi na siya malikot. Tama po ba ako? Tsaka siya kukunin ng pastol, iaahon, and then iuwi at doon sa pag-uwi kanyang gagamutin. Dito po sa kwentong to, nung makuha nung pastol yung tupang nawawala, hindi po siya maangal. Hindi po siya kagaya ng tao. Kagaya natin. Alam mo yung ginagawa, kasi tigas ang ulo mo eh. No, yung anak, may sugat, nadapa, yan, tigas ang ulo mo. Binibigla yung pagbuhos ng ng tawag na hindi betadine ginamit. Alcohol. No? May betadine naman, alcohol ang ginamit. Tigas ang ulo mo, ulitin yan, ganyan. Naggagrumble. Pero yung pastol, ang Panginoong Diyos, nung hinanap niya tayo, hindi siya umangal. Amen? Hindi siya nag-angal-angal. Ito si Jonathan, ang kulit nito eh. Palaaway ito eh.
Hindi po siya ganun. Nung nakita po tayo ng Panginoon, anong ginawa? Dinala niya tayo. Dinala tayo sa church. At the same time, binago niya yung demeanor natin. Hindi lang binago yung demeanor, binago yung puso. Dahil yung puso, doon nanggagaling ang mabuti at ang masama. Amen? Hallelujah. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya praise God. Lahat tayong naritong kinikilala natin ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Mapalad po tayo, hinanap tayo ng Diyos. Hallelujah. Gumawa ng paraan ang Panginoon para ikaw, Jonathan, mapunta sa church. Hallelujah. Amen? Pasalamat tayo, Chris, ha? Tapos, hindi lang po yan. Pansinin po ninyo yung Father's joy from Luke chapter 15, verse 11 to 32. Yung the parable of the lost son, the prodigal son. No? Alam naman natin yung kwento. Ito yung isang anak, kinuha lahat ng kanyang mana at lumayo at nilustay lahat ng mana niya. Hindi naman actually nilustay. Namuhay siya. The right term, hindi nilustay. Namuhay siya ayon sa kalooban niya. Saan niya dinala yung pera? Sa mundo. Hindi lang naman alak, sugal. Diba? Sa labis na pagpapakasaya. Sabi nga ng isang pag-aaral sa pag-aaral ko hinalintulad nga ng isang theologian yung kwento sa isang orgy. Alam niyo po ba yung orgy? Anything goes, everything goes. Anything happens, everything happens. Ganun, katindi. Tapos nung wala nang nilayuan na ng mga kaibigan dahil wala ng pera, dahil nagkaroon na nga ng famine, namuhay bilang isang katulong. Nagpapakain ng ano? Ng ano? Oh, baboy, may bata. Baboy daw. Oh, yun na lang ang ginawa niya. Mayaman siya before dahil sa kasalanan niya, siya ngayon ay nagpapakain na lamang ng baboy para siya ay makakain. Aray. At ang masagklapan nito, minsan, yung pagkain niya, yung mga balat ng gulay. That is the right term. No? Yung mga balat ng punong kahoy, yun po ang kinakain niya. So, anong ginawa niya? Nakaisip siya magbalik. Hindi para maging anak uli, kundi para maging alipin na lang. Buti pa doon sa tatay ko. Yung mga alipin kumakain 3 beses ang araw. Bumalik siya. Alam niyo ano nangyari sa kwento? Malayo pa lang natanaw na siya ng kanyang ama. At patakbo siyang sinalubong. Ano sabi? Inutusan yung mga alipin, bihisan niyo siya. At lagyan ng singsing. Singsing means, yung pong singsing means authority. Ibinabalik ng ama yung authority ng anak. Kaya tayo po, nung binalik tayo ng Panginoon sa kanyang kawan, we have the authority. The authority to trample saan? Sa gawa ng gawa ng diablo. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya may authority ka. Kung totoong anak ka ng Diyos, may authority ka para ipaglaban ang tama sa diablo. You have the power to confront the devil. Amen? Hallelujah. Pwede hong magtanong, sino po rito ngayon lang nakadalo sa gawaing ito? Meron po ba? Praise God. Huh? Kaya po, patuloy namin kayo na-encourage. Isa sa vision ng church, harvest. Amen?
try to invite people na in-evangelize nyo na. Amen? Dalhin natin sila rito. Kilala na nila si Kristo somehow. Hallelujah. Hallelujah. Mga anak, pag may problema, lapit lagi sa Diyos. Lagi sa Diyos. No? In the Lord's joy, Hebrews chapter 12, verse 2. Jesus endured the cross for the joy that was set before Him. Sabi nila, nung una kong pinag-aaralan to, nung ako po'y bata pa, si Lord pala, ano? Ano nga yun yung gustong-gusto yung nasasaktan? Anong tawag dun? Oo, yung may tawag dun eh. Masochist, no? Ganun ba ang Diyos? Kasi ito yun. Hebrews 12:2. Jesus endured the cross for the joy that was set before Him. Natutuwa ang Lord. Dumanas nung kahirapan. Alam niyo kung bakit siya natutuwa? Kasi alam niya, magiging redemption yun ng mga mananampalataya. Hallelujah. Amen? Kaya binata niya yun. Sabi nga ng Tagalog, nagbata ang Panginoon. Yung hirap, tiniis niya. Para sa iyo. Oo, para sa iyo na narito, nakaupo dyan sa upuan na yan at nakikinig. Amen? Hallelujah. The reason you are here is because noon, pinagtiisan ng Panginoong Hesus ang lahat para ikaw ay mapunta sa upuang yan. Hallelujah, hallelujah. Christ's joy was found in Christ's joy was found in completing the Father's will and securing our salvation. Yung kagalakan ng Panginoong Hesus nandoon. Ang magawa, ang pinagagawa ng Ama para sa ikaliligtas ng tao. Hallelujah. Nilagay ko po rito, biblical joy goes deeper than circumstances. It is intimately tied to the wonder of our redemption and the free grace of God. No? Yung biblical joy na sinasabi ng Biblia, nakagalakan natin na meron tayo, ito po ay kasama doon sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesus. It is together. Total, mahilig naman tayong mga tao na 3-in-1 eh. 3-in-1 na yan. Amen? Hallelujah. Niligtas ka ng Panginoon at yung kagalakan nandun kasama na. Praise God. So ano pang reason mo para humaba ang iyong baba? Humaba ang iyong mukha. Now, sa last part, mabilis na lang man po ito, experiencing God's joy in a fallen world. Paano ba natin ma-experience ang kagalakan ng joy sa mundong ito na bat-bat ng kahirapan, bat-bat ng kasalanan? Paano ba? Kung ang Diyos ang pinagmumulan, no? Paano natin may experience ang kagalakan? At paano natin paano tayo ipoprotect ng kagalakang ito sa pang-araw-araw nating buhay? Paano nga ba, Pastor? Paano ba tayo ipoprotect ng Panginoong Diyos? Number 1, joy in the midst of suffering. Let's admit the truth. Yung truth, mabuhay tayo sa katotohanan. Sa mundong ito, hindi puro sarap. Amen? Yan ang totoo. Ngayon, nakabayad ka ng bills mo. Paano sa susunod na linggo? Tama po ba ako? Madalas pa itong ating ugali. Linggo pa lang, iniisip mo na yung kinaumagahan. Iniisip mo na kung ano uulamin, kakainin.
Saan ka kukuha ng pambili? Tama po ba ako? Kaya nga, ang sabi ko rito, nilagay ko rito, hinalimbawa ko po si Apostol Pedro. No? Ito po ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya inibig nyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Verse 9, sabi pa po, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Hindi pa ba sapat sa iyo na maligtas ka? Amen, na alam mo after ng buhay mo rito, may buhay na walang hanggang ka sa langit. Hallelujah. If I could only open my heart, wow, English yung pastora. Kung pwede ko lang buksan ang puso ko, pakikita ko sa inyo ang laman. Hindi ko kailanman may pagpapalit ang Diyos sa anumang bagay. Dahil sa Diyos natuto akong magalak. Anuman ang nangyayari sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah. Sana mai-transfer ko sa inyo yung ganong klase ng kagalakan. Na kahit anong nangyayari sa iyo, natutuwa kang manambahan sa Diyos dahil ang kagalakan mo ay ang Diyos. Hallelujah. Huwag nating gawing kagalakan ang FB. Huwag nating gawing kagalakan ang internet, ang media. Ang gawin mong kagalakan ang Panginoong Diyos. Maniwala kayo sa akin. Maniwala po kayo sa akin. Masayang masaya po ako kapag nakapagbibigay po ako ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hintayin lang po natin, no? Hindi pa po nadi-deliver. Pero parating na po, purihin po ang Panginoon. Kagalakan ko na unahin magbigay ng Bible kesa sa sarili ko. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Bakit? Ba't ko nagagawa ito? Kasi sapat na sa akin ang kagalakang binibigay ng Diyos. Dahil nun, sambot na lahat eh. Sabi ko nga, Lord, iba ka rin eh. Bakit? Kasi sa iba, ito nangyayari sa akin, aayaw na eh. Iiyak na eh. Ayawan na. Pero ako hindi. Para po tayong labuyo. Parang Texas. Mga tatay ko. Para tayong Texas. Pag nasusugatan, lalong tumatapang. Amen? Ganun po ang mga anak ng Diyos. Habang nawawalan, lalong nagsusumikap at sumisigla sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po ang kagalakan hinahanap natin, wala yan sa paligid natin, nasa Diyos yan. Hallelujah. And praise God. Tontuwa ako talaga kay sister. Nikki, tontuwa ako kanina. Hallelujah. No? Nilagay ko po rito, believers rejoice with an inexpressible and glorious joy, sustained by the Holy Spirit despite present trials. Amen? Kahit anong pinagdadaanan mo, tuloy lang dahil alam mo, meron kang kasama at kasama mo ang Diyos. Emmanuel, He is with us. Hallelujah. Hallelujah. Yung kumari nyo nga eh, pinangangkuan lang kayo eh. Diba?
binigay nyo naman kagad yung mga kung ano-ano. Ayun pala, scam. Diba? Ito ang Diyos na nagsasabi, gamitin natin ang kanyang salita. Lord, ito ang proof ko. Sinabi mo, hindi ako mawawalan. Patunayan mo, Panginoon. Amen? Hallelujah. Hayaan nyo, konti na lang po at matatapos na. Joy is a fruit of the Spirit. Pinag-aralan po natin yan. No? Ang totoong kagalakan po, hindi natin kayang i-manufacture. Hindi po natin kayang imbentohin. Amen? Kaya nga po may mga taong sobrang tuwa, sobrang galak, nag-uumapaw. Ano nasasabi nyo kapag ang kumari nyo, sobrang tuwa galing sa Panginoon? Diba sabi nyo, parang blooming ka ngayon. Brother, parang blooming ka ngayon. It is because of God. True joy is, ang totoong kagalakan ay hindi po naiimbento o namamanufacture. Ito po ay nanggagaling sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ito po ay bunga ng banal na Espiritu from Galatians chapter 5:22. Ito po ay binibigay doon sa mga taong nag-a-abide. To those people who abide in Christ. Naalala yung pangako ni Lord? Di ba? If you abide in me, I will abide in you. Hallelujah. Yung kagalakan ng Panginoong Diyos, magiging kagalakan natin. Kaya nga, nagiging matibay ka. Kaya nga, dumarating yung time na kahit anong nangyayari sa'yo, kaya mo na. Amen? Because you are abiding in Christ, and Christ is abiding in you. Hallelujah. True joy is not the absence of sorrow, but the presence of the Savior in our lives. When life feels out of control, kapag pakiramdam nyo wala, ang gulo-gulo, no? We can stand firm by resting in God's promises. Tayuan natin ang mga pangako ng Diyos. Doon tayo humanap ng lakas at kapahingahan. Amen? Huwag kayong maghanap ng kapahingahan sa SM. Gagastos lang kayo lalo. Tama po ba ako? At huwag kayong humanap ng kagalakan sa mga merienda. Magiging sexy lang ho kayo niyan. No? Hanapin natin yan sa Panginoon. Hallelujah. Sa akin pong pagtatapos, nais ko pong basahin yung aking conclusion. No? God is the author and object of all true joy. He takes great delight in you, and Jesus invites you. He is inviting you, church, into the fullness of that joy. And that joy can only be found in the Lord Jesus Christ. At gusto niyang maranasan yung fullness of joy. Gusto niyang maranasan natin yun. Hallelujah. May tanong lang po ako rito. Hinahanap mo ba yung happiness? Are you seeking happiness in fleeting things, dun sa mga panandaliang bagay? Doon mo ba hinahanap yung kagalakan mo? No? O hinahanap mo yung mas malalim na kalubusan ng kagalakan sa Panginoon? Alin dun? Saan ka dun namamalagi? Kung lagi ka sa internet cafe, malamang nandoon yung kagalakang hinahanap mo na hindi mo matatagpuan. And lastly, from Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
Hallelujah. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang inaalok sa atin ng Panginoon, hindi pa nandali ang kagalakan. Ang inaalok ng Diyos sa atin, yung kagalakan niya mismo. Hallelujah. Tayo po ay magsiyuko. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Pwede ba awitin po natin yung kinanta natin? Lord, I need you. You know, this time, let's show our dependence to the Lord. Kailangan po natin ng Diyos. Amen? This time, let's just worship the Lord. Bigyan po natin ng mataas na pagpupuri ang Panginoon. Samahan niyo ako dito sa harapan, mga kapatid. If you think that your heart wants to worship the Lord, samahan niyo ako, magpuri tayo sa altar. Bukas po ang altar for the people of God to worship Him in spirit and in truth. Come on, thank you, Jesus. Habang inaawit po natin yung kanta natin. Every hour I need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Can you sing this like a prayer to the Lord? Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Minsan pa, Lord, we need you. Lord, Pwede bang taas natin yung dalawa nating kamay? This time, surrender everything to the Lord. Surrender your worries to the Lord. Surrender your heart to the Lord. Surrender your plans to the Lord. Surrender your future to the Lord. Surrender your heart to the Lord. Come on! Thank you, Jesus. every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I... Pwede po bang ang mga boses lamang? Church, let's declare it. Lord, I need you. Come on, sing this like a prayer to your Lord. Sabi mo, Lord, ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang lakas ko. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Minsan ba? Come on, say it to the Lord. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my right. Come on, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Sabihin mo lang, Lord, kailangan po kita, Panginoon. Kailangan ko kayo sa buhay ko. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God. I'm calling the board of elders and pastors. Patungan natin ng kamay yung members natin. Let's pray for them. Habang umaawit tayo. Come on. Let's just declare this song. Sabihin niyo sa Lord, Lord, kailangan kita. Kailangan kita ngayon. Kailangan kita bukas. Kailangan kita habang buhay. My righteousness, oh God, how I need you. Come on. Lord, I need you. Oh,
Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Thank you, Jesus. Shandayara Balaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tingin po kayo sa akin, mga kapatid. Ang ganda nung message kanina. There is joy in pain. There is joy in pain. You know, some of you here, nakilala mo si Lord sa panahon na sobrang durug-durug yung puso mo. You were in painful situation. Habang nagpipreach si Pastor, God reminded me of Ecclesiastes 3 verse 1. There is a time for everything. In every season, there is a reason. Pero sa verse 11 nung Ecclesiastes 3 verse 11, sabi niya doon, but God has made everything beautiful in its time. Tapos John 14 verse 1, God reminded me of that verse. Sabi niya, don't let your heart be troubled. Trust in me, sabi ni Jesus. And trust also in God. Yung trust po natin, wag niyong ibibigay sa tao, ibigay niyo sa Diyos. And kung ako sa inyo, buo ko nang ibibigay. Mga kapatid, wag kayong lalabas sa kwarto na to, na yung pananampalataya nyo at pagtitiwala nyo, hindi nyo na itataas sa Diyos. Again, yung iba sa inyo, you're living in your painful situation now, but greater things are yet to come. Amen? Greater things are yet to come. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pag binasa nyo po ang Biblia, wala pang nagtiwala sa Diyos na napahamak. Wala pang nagtiwala sa Diyos na napahiya. Wala pang nagtiwala sa Diyos na nagutom. Amen? No? Sasaklolo ang Diyos sa'yo. Pwede bang tignan mo yung katabi mo ngayon? Tulungan nyo ako. Declare nyo, sabihin nyo sa kanya, your great things are yet to come. Taas po natin yung kamay natin as part of our declaration in dependence to the Lord. Hallelujah. Jeremiah 29 verse 11. Tanggapin nyo to, kapatid. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Your hope is coming. No? The solution of God is coming. Marami ka nang tinry, but this time, ibigay mo na sa Diyos kasi marami kang hindi kaya, pero isang islap lang kayang gawin ng Diyos. Nothing is impossible with the Lord. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. John 15, apart from the Lord, you can do nothing. John 15 verse 7, if you'll remain in me and my words will remain in you, ask for whatever you wish and it shall be given to you. Kapatid, yakapin mo ng matindi ang salita ng Diyos. Huwag mong bibitawan, Panginoon. Tinataas namin sa inyo ang aming mga worries. Tinataas namin sa inyo, Lord, ang aming pamilya. Tinataas namin sa inyo, Lord, ang aming finances. Tinataas namin sa inyo, Lord, ang aming businesses. Tinataas namin sa inyo, Lord, ang aming buhay, ang aming bukas, ang aming pangarap, ang aming mga anak, ang aming asawa, ang aming buhay, Lord. Because we know, kapag binigay namin sa inyo, papagandahin nyo. Hallelujah, Lord. Salamat po sa inyo.
Salamat, Panginoon, because our journey belongs to you. Ama, kayo po ang maghari. Lord, we need you. We need you in our lives. Pwede ba minsan pa habang nakataas ang ating kamay, awitin natin ng parang isang panalangin, Lord, we need you! Lord, I need you. Lord, I need you. Shando yoroba layara, santa layara, kondo yorobo yalara, shoto yorobo, kadi yalayara, sandaya. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, we need you! Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Bago tayo magtapos, tingin kayo sa akin, kapatid, may nakita akong vision. Kagabi meron sa inyo, bago kayo matulog, umiiyak. Hindi ko alam kung sino po yun. Pero umiiyak ka kagabi bago ka matulog. Maraming bumabagabag sa isip mo, pero pinapasabi sa'yo ng Lord, fix your eyes on Jesus. Kapatid, pagtapos nito, tingin ka lang sa Panginoon. May mga maririnig kang bad news, pero huwag mong pansinin. Maniwala ka sa boses at tinig ng Panginoon. Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, salamat. We give our complete trust. And we hope, Lord, sa inyo pong pangako. Salamat po. We give you glory, honor, and power. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago kayo umupo, yung mga katabi nyo, kamayan nyo, sabihin nyo, greater things are yet to come.